FM. Kung minsan, yung taong inaakala nating napakatibay at kayang-kayang humarap sa lahat ng pagsubok ng buhay, ang siya pala mismong susuko sa dulo at bibigay. Ako nga pala si Romray, 38 years old at nakatrabaho sa isang kumpanya sa Mandaluyong. Basta alas 8 na ng gabi nakabukas na ang radyo para makinig sa Dear IFM. Wala talaga akong pinapalagpas sa mga magagandang kwento dito at believe talaga ako sa galing ng mga dramatistang nagbibigay ng buhay sa mga kwento na ito. Kahit kailan, hindi ko binalak na magpadala ng sarili kong kwento. Kontento na ako makinig na lang ng Dear IFM sa radyo. Pero dahil may nangyaring matindi sa buhay ko, naisip kong ano kaya kung ibahagi ko sa inyo ang kwento namin ng kaibigan ko. Uy! Romray! Napadalaw ka! Ano paring Gerald? Musta? Ayos lang! Pasok ka! Parang mukhang ikaw lang mag-isa dito sa bahay niyo Oo, malis lang si Mrs. kasama yung mga bata. Ay, saan pumunta? Wala. Dumalaw lang doon kay Biyenan. Bakit hindi ka sumama kasi? Alam mo naman may ginagawa pa ako dito sa bahay. Teka. Ba't ka napadalaw? Wala lang pre. Magpapasalamat lang sana ako sa'yo Ito naman? Pare, kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyari sa tatay ko. Ano ka ba? Wala yun, ikaw talaga. Sino pa bang magtutulungan di ba? Syempre tayo magkaibigan lang. Hindi pare, pasensya na sa ngayon wala pa talaga akong pera para mabayaran. Wag mo na munang isipin yun. Kalimutan mo yung pera-pera na yan. Ang mahalaga na isugod natin sa ospital yung tatay mo. Yun nga nahihiya ako at ikaw pang nagbayad sa ospital para sa amin. Sabi ko nga, saka mo na isipin yan. Bayaran mo na lang ako kapag nagkapera ka na. Sige pare, pero salamat talaga Kumusta nga pala yung airpot mo? Ayun, okay naman. Minomonitor lang namin para sigurado. Basta pare kung sakaling magka-problema ulit, huwag ka mahiya. Tawagan mo lang ako. Salamat Gerald pero napansin ko lang bakit ang dami mong lubid dyan? Ito ba? Wala, nabili ko lang to. Di mo rin masabi pare. Baka kailanganin at saka may paggamitan din sa mga yan. Oo pare, maraming gamit din yan. Yun lang pare, pumunta lang ako dito talaga para magpasalamat sa'yo. Ikaw naman sana nag-message ka na lang sa akin. Napagod ka patuloy na pumunta rito. Hindi, okay lang. Ano ba naman yung puntahan ko yung taong laging nakaalalay sa akin sa tuwing may pinagdadaanan akong problema, di ba? May pagganong-ganong ka pa. Hindi pare, totoo yun. Lagi kang nandiyan para sa akin. Kung wala ka, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Basta pare, lagi mong tandaan na ang problema, nandyan lang yan. Kailangan mo lang harapin tapos wala, dadaan lang yan. Ganun lang yun. Huwag mong masyadong ikulong yung sarili mo sa mga ganyan. Makakaya mo ring malutas yung mga problema mo. Huwag kang magpapatalo dyan. Hello pare, the best ka talaga. Di naman. Basta ako laging positive lang ako. At kung may pinagdadaanan yung mga taong mahalaga sa akin, nandito ako syempre para tulungan sila. Yun lang yung gusto ko sa buhay. Yung masaya tayong lahat At kung may problema man, sama-sama nating harapin. Elementary pa lang, magkaibigan na kami ni Gerald. Hindi ako nagagalaw ng mga bullies noon sa eskwelahan dahil lagi kong kasama at lagi akong ipinagtatanggol ni Gerald. Kapag nahihirapan ako sa mga lessons o namumroblema ako sa mga assignments o ipapasang project sa klase, lagi niya akong tinutulungan. Hanggang sa pagtanda namin, nandyan pa rin si Gerald para umalalay sa akin. Ang maganda kasi kay Gerald, kahit na mukhang hindi mo na malalagpasan ng problema, kalmado at positibo pa rin siya hanggang sa mahanapan niya ito ng solusyon. Maswerte talaga ako na nagkaroon ako ng isang kaibigan na katulad niya. Pero paano kaya kung siya naman ang haharap sa matinding problema?
Anong nangyari? Uy, Romre! Pare, salamat nakapunta ka. Pasensya na pare ngayon lang ako nakapunta. Galing pa kasi ako ng trabaho eh. Okay lang, naiintindihan ko naman. Kumusta si Monique? Ayun, minomonitor pa ng doktor. Sana maging okay na rin yung kondisyon niya. Sana nga pare, sana nga. Ikaw, kumusta ka? Okay lang ako. Kung sa bagay, bakit nga ba ako magtatanong eh? Ikaw na yata yung pinakamatibay na tao na kilala ko. alam mo na pare. Pero okay lang ba kung may tanungin lang ako sa'yo? Oh, sige. Walang problema, ano ba yun? Pare, kahit kailan ba hindi ka tinagbilan ng pag-aalala? Alam ko naman kung ano. Siyempre pare, tao din ako, no? Siyempre tinatablan din ako niyan. Parang hindi. Mukha lang hindi, no? Pero sigurado ako, kung titignan mo lang ako ng mabuti ngayon, makikita mo talaga na kinakabahan ako. Siyempre, natural yan. Asawa mo pa rin yung may sakit eh. Pero kailangan ko magpakatatag. Alam mo naman, dahil wala naman ako ibang pipilian eh. Kung hindi ko gagawin yon, ano na lang mangyayari sa asawa ko, di ba? Hello pare, fighter ka talaga eh. Oo naman. Wala, kailangan talaga eh. Sana ha. Ito lang yung magagawa ko suporta para sa iyo eh. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung gagawin eh. Ikaw yung madalas na sumusuporta sa akin. Ano ka ba? Okay lang yun. Yung pagdalaw mo dito sa amin, malaking bagay na yun. Salamat Gerald ha. Matanaw lang din ako ng utang na loob. Lagi ka nandiyan para sa akin kapag kailangan ko ng tulong. Kaya, eto, nandito naman ako ngayon. Sinubukan ko pa ring mag-abot ng pera, pantulong kay Gerald doon. Pero ayaw talagang tanggapin ng kaibigan ko. Hindi kasi talaga siya sanay na siya ang inaabutan at tinutulungan. At dahil kilala ko namang matibay ang kaibigan ko, hindi na ako masyadong nag-aalala at alam ko namang kakayanin niya ang hinaharap niyang pagsubok ngayon. Pero mukhang nagkamali ako. Hindi ko akalaing lalo palang lalala ang sitwasyon. Lalo pang lumubha ang kondisyon ng asawa ni Gerald. Sa pagkakakilala ko sa kaibigan ko, ano man ang mangyari, positibo niyang haharapin ito. Pero mukhang hindi yun ang nangyayari. Mahirap man tanggapin, pero habang tumatagal, parang bibigay na at hindi nakakayanin ng kaibigan kong harapin ang problema niya. Salamat dito sa binigay mong pera, Romre ha. Malaking bagay ito. Pasensya na Gerald. Yan lang yung okay lang. Kaya ko ibigay. Okay lang, baliw. Ang importante, hindi mo ako pinagtabo yan. Bakit ko gagawin sa iyo yun? Pare naman. Ano? Yung ibang mga kakilala natin, parang iniiwasan na ako eh. Ha? Talaga ba? Oo. Tingnan mo, hindi ka rin makapaniwala, di ba? Pero, lagi ka kasing nandiyan para sa kanila eh. Ewan ko. Ewan ko ba? Siguro may mga taong ganyan lang talaga. Kapag kakailangan kanila, nandyan. Pero kapag ikaw naman yung may kailangan, iwasan ka na. Ay, sandali lang Gerald ah. Paano mo nasabi na iniiwasan ka? Hindi ka ba naniniwala sa akin, Romre? Hindi naman sa hindi ako naniniwala, pero gusto ko lang malaman kung ano ba talaga yung nangyari nung humingi ka ng tulong sa kanila. Ano pa nga ba? Di tinanggihan ako. Ano? Oo. Diba, gulat ka? Tinanggihan nila ako. Kung ano-ano pa yung mga dinadahilan ng hirap nun sa kanila, di ba? Harap sa akin. Kasama nila sa bahay, ang sasabihin, wala raw sila dun. Gerald, bakit ba totoong wala sila do? Kaya ganun. Hindi, yung isang ang kaibigan natin, di ko sinasadyang napasilip dun sa loob ng bahay nila, nakita ko siya. Parang sinisigurado niya pa na nakaalis na ako. Ay, nako. Siguro, alam mo, wag na lang natin silang pag-isipan ng hindi maganda, pare. Baka may kanya-kanyang dahilan sila bakit hindi ka nila makausap. Ano? Dahilan? Anong kalokohan yun? Haharap lang sila sa akin. Kung wala silang maibibigay, di sabihin nila sa akin. Bakit kailangan pa nilang magtago? Alam mo, pare, tama ka naman doon, pero kalma na. Kumalma. Pagkatapos nila akong bastusin, ang sasabihin mo lang sa akin, kumalma ako. Parang kinakampihan mo yata yung mga yun. Hindi pare. Oo, wala akong kinakampihan dito.
Kaya lang kasi hindi natin pwedeng idaan sa init ng ulo talaga. Paano hindi ako iinit ang ulo? Pinandidirihan nila ako. Paris, samantalang humingi lang ako ng tulong para sa asawa ko nun ha. Pare, sorry ha. Alam ko, naiintindihan ko. Pero hayaan mo na lang sila. Nandito pa naman kaming nagmamalasakit sa pamilya niyo eh. Hindi. Lahat kayo. Wala kayong pakialam sa amin. Pare, alam mo hindi totoo yan. Yun ang totoo. Yun ang totoo pare. Kapag ikaw yung nasa sitwasyon, mararamdaman mo yun eh. Pare, huminahon ka. Aba, nakakaya sa ibang tao. Mas iisipan mo pa yung ibang tao kaysa sa akin ngayon ha. Akala ko kaibigan kita. Oo pare, kaibigan mo ko. Ang ipinapakiusap ko lang sa'yo, umayos ka lang. Hindi to makakatulong sa sitwasyon ng asawa mo. Kaya ayaw nilang humarap sa akin, alam mo? Kasi ang iniisip nila, mangungulit ako sa panghingi ng pera sa kanila eh. Wisit kasi. Pare, baka iniisip mo lang yan. Ano ba? Hindi. Hindi totoo yan. Tama na pare, tama na. Iniwan nila akong lahat. Ano ba? Iniwan nila akong lahat. Akong maasahan eh. Wala na akong malapitan. Wala na akong magawa para mailigtas ko yung asawa ko, pare. Kung ayaw niyo ako tulungan, bahala kayo sa buhay niyo. Ngayon ko lang nakitang ganito kamiserable ang kaibigan ko. Ang dating positibo at kalmado sa pagharap ng mga problema, ang siya ngayong napaka-negatibo na at nawawalan na rin ng pag-asa sa buhay. Hindi ako sanay sa nangyayari ngayon sa amin ni Gerald. Siya ang dating laging nandyan at umaalalay sa akin. Kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin ngayong baliktad na ang sitwasyon namin. Paano ko tutulungan at susuportahan ang isang kaibigang alam kong mas matibay pa sa akin, pero ngayon ay sinusubok at bumibigay na sa tindi ng problemang kinakaharap niya. Sa kasamaang palad, hindi na rin kinaya ng asawa ni Gerald na labanan ang karamdaman niya at sumakabilang buhay na rin ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang unang pagkakataon na dumaan sa matinding pagsubok si Gerald na kung saan hindi niya ito napagtagumpayan. At dahil nabigo siyang iligtas ang buhay ng asawa niya, lalong nalugmok sa depresyon ang kaibigan ko. At bilang ganti na lang din sa lahat ng mga naitulong at nagawa niyang kabutihan para sa akin, hanggat makakaya ko, lagi ako nandyan para sa kanya. Yun nga lang, napakahirap na makita ang kaibigan kong dating napakamatatag sa harap ng problema, ngayon ay wala ng kasigla-sigla nang dahil sa trahedyang nangyari sa buhay niya. Gerald, gusto ka pare? Ano ba sa tingin mo? Sensya ka na. Nakungumusta lang naman ako eh. Nakakaloko kasi yung tanong mo eh. Oo nga pare, sorry. Sorry din pare. Medyo hindi lang normal yung takbo ng isip ko ngayon. Naiintindihan ko naman eh. Talaga? Naiintindihan mo ba kung ano yung nararamdaman ko ngayon? Ang sasabihin ko sana siyempre sobrang lungkot ka eh. Kaya lang baka magalit ka na lang sa akin eh. Baka ang sabihin mo pakialamero ako at hindi ko alam kung ano yung nararamdaman mo eh. Alam mo na yung sasabihin ko ah. Magmula nung nagkasakit na yung asawa mo, ganyan na yung paraan ng pakikipag-usap mo sa akin eh. O yun naman pala eh. Bakit pinupuntahan mo pa rin ako? Bakit kinakamusta mo pa rin ako? Alam mo pare, pabayaan mo na lang. Gerald, ano ba nangyayari sa'yo? Eto. Nangyayari sa akin, nagluluksa ako sa pagkamatay ng asawa ko. Hindi, ang ibig kong sabihin, ano na nangyari sa dating kaibigan ko? Hindi ka naman ganyan dati ah. Bakit? Ano ba ako dati? Ano ba namang klaseng tanong yan pare? Alam ko kung ano ka dati.
Yung Gerald na kilala ko matibay. Malakas yung loob, positibong pananaw sa buhay. Hindi yung ganyan. Hindi yung sumusuko na lang sa pagsubok. Baka nga wala na yung Gerald na kilala mo. Wala pare, iba na ako eh. Wala nang dahilan para maging positibo. Pare, meron pa. Ano ka ba? Meron pa talaga lang ha? Oo naman. Sige nga, patunayan mo nga sa akin na may dahilan pa para magpatuloy ako sa buhay ko. Nandiyan pa yung anak mo. Hindi ka ba magpapakatibay para sa kanya? Yung anak ko ba? Parang hindi mo naririnig yung mga sinasabi ko, pare. Alam mo pare, paano kung mawala na rin siya? Nga, iwan din niya ako. Wala, lahat naman eh. Nawawala sa mundong ito, bakit magiging positibo pa ako? Sige Bakit nga. ka ba nag-iisip ng ganyan, ha? Hindi naman talaga yung nangyayari. Pare, mahis ka nga. Kapag lalo kang nag-iisip ng ganyan, lalo lang magiging mahirap para sa iyong buhay mo. Ayoko lang na umasang meron pang dahilan para mabuhay ako. Masyadong malupit yung mundo. Pasensya ka na pare ha. Alam ko naman na pinapalakas mo yung loob ko pero wala eh. Wala na yung dating kaibigan mo. Kahit ano pa ang mangyari, hinding-hindi ko matatanggap na hindi ko na maibabalik pa ang dati kong kaibigan. Iniisip ko na lang na dahil katatapos lang ng katrahedyang nangyari sa buhay niya, baka nasa proseso pa si Gerald na pagdaanan muna niya ang matinding kalungkutan. Siyempre, hindi rin naman biro ang nangyari sa kanya at isang napakahalagang tao sa buhay niya ang nawala sa kanya. Kaya siguro kailangan ko lang siyang bigyan muna ng oras para sa sarili niya at huwag muna siyang pilitin na bumalik sa dating sigla niya. Hanggang dito na lang muna siguro ang magagawa ko. Ang umalalay sa kanya at umasang babalik din sa dati ang kaibigan ko. Gerald. Pare, tama na yan. Tama na. Inom ka na naman ng inom eh. Mamaya na. Gusto mo pang uminom eh. Sa tingin mo ba babalik yung asawa mo kapag nilunod mo yung sarili mo sa alak, ha? Hindi. Ilan pala eh. Iniitigil mo na yan. Ayoko. Pwede ba tumigil ka? Gusto kong maalala yung asawa ko. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo yung asawa mo eh. Kapag uminom ako, parang nakikikulit yung mahal ko eh. Pare naman. Natatakot naman ako sa mga sinasabi mo eh. Hombre, ano ba? Pare, pabayaan mo na lang ako. Pare, sa ganyang kondisyon mo, hindi ko pwedeng gawin yun na pabayaan ka. Higa na lang ako. Higa na lang ako. Sige pare, mabuti pa nga. Kesa naman malagay pa sa alanganin yung kalusugan mo. Teka. Alalayan kita. Oh. Ay. Monik. Nasa ka na ba? Okay na yun. Pare, wala na siya pare. Hindi, pare. Hindi totoo yun eh. Hindi totoo yan. Hindi siya mawawala sa puso. Alam ko. Dito lang. Alam ko yun. Sige na, magpahinga ka na. Pahinga na. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Sige na, matutulog na ako pare. Sige, alis na ako ha. Pagpahang ko lang yung anak mo. Tito Romre. Ani, ikaw nang bahala sa papa mo ha. Opo, Iniwan ko na sa kwarto. Nakatulog na. bago pa po kayo dumating, kanina pa po umiinom si Papa. Yun na nga eh. Pinagsasabihan ko nga kanina, pero tigas ang ulo. Hindi ko na nga po alam kung anong gagawin ko kay Papa eh.
Madalas po, iyak siya ng iyak. Hinahanap niya si Mama. Ganun talaga, Ani. Kaya nga sana, magpakatatag ka rin para sa papa mo, ha? Kailangan ka niya. Puro ba ganyan ang ginagawa ng papa mo dito sa bahay? Puro inom? Hindi naman po. Kung minsan po, may ginagawa naman po siya. Anong ginagawa niya? Ayun po, nagpupukpuk po siya dyan sa kwarto nila ni Mama eh. Nakita niyo po ba yung parang bagong sabitan doon? Tapos po, tinititigan po niya yung mga lubid. Ha? Tapos parang inaayos po niya. Kapag ginagawa po niya yun, yun, doon lang po siya hindi umiiyak. Noong una, medyo natuwa na rin ako dahil kahit papaano, may pinagkakaabalahan naman pala ang kaibigan ko. Maganda na rin siguro na meron siyang ibang ginagawa. Iniisip ko na lang na baka sinusubukan niyang labanan ang kalungkutan na nararamdaman niya sa pagkawala ng asawa niya. Kung yan ang makakatulong sa kanya para kahit papaano ay gumaan ang bigat na dinadala niya, susuportahan ko siya. Pero ang tanga-tanga ko pala. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko natunugan. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa rin kung bakit hindi ko pa rin napansin ang mga palatandaan sa mga ikinikilos niya. Hindi pala ako dapat nagpakakampante. Dapat mas nabantayan ko pa ang kaibigan ko. Ba't tumatawag si Gerald? Ay, meron. Hello, Gerald. Oh, ba't ka tumatawag? Okay. Ikaw ba to? Oo, pare. Ako to, anong problema? Pare, maraming salamat sa lahat. Pare, walang anuman yun, pero ba't ka nagpapasalamat? Ikaw na lang yung natitirang nagmamahal sa akin, pare. Hindi totoo yan. Marami kami nagmamahal sa'yo. Talaga ba? Oo, pare. Totoo. Parang hindi ko nararamdaman sa ibang tao yun eh. Iniisip mo nga lang yun. Alam kong sinasabi mo lang yan para hindi ako masaktan. Yun talaga yung totoo, pare. Ano bang problema? Alam mo, pare, mahal mo talaga ako. Oo naman. Kaibigan kita eh. Pare, bilang kaibigan, may papakiusap sana ako sa'yo. Sige, pare. Basta kaya ko. Ano yun? Okay, pare. Ikaw nang bahala kay Ani, ha? Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Subukan ko muna mag-isa. Maglalakbay lang, pare. Maglalakbay? Ano ba? Teka, saan ka pupunta? Maraming salamat sa lahat. Pare, hindi kita makakalimutan. Ba't ka ba nagsasalita ng ganyan, pare? Uy, Gerald. Hello? Hello? Tito Romre? Ani, nandiyan ba yung papa mo? Opo. Nasaan siya? Anto po, nasa kwarto. Kanina pa nga po hindi lumalabas eh. Anak ng... Ani, bilisan natin. Wait, Tito, ano po ba nangyayari? Tumawag yung papa mo kanina. Kung ano-ano yung sinasabi. Huh? Gerald! Gerald! Ani, hindi sumasagot ang papa mo. Okay naman na wasakin ko tong pinto. Opo. Sige po. Kumuha ka ng martilyo. O kahit anong pwedeng magamit. Dali-dalian mo! Opo. Ito po, Tito. Ani, bubuksan ko na ha. Opo. Gerald! Anak naman na... Gerald! Papa! Gerald! Tito, ito yung lupit! Ito yung lupit! Titignan
Sinabi ko na huwag kang susuko, di ba? Ikaw yung matibay. Ikaw yung matibay. Ikaw yung positibo. Ba't mo ginawa to? Ba't mo ginawa to? Ba't kailangan mo tapusin yung buhay mo, pare? Gerald! Huli na pala ang lahat para mailigtas ko ang buhay ng kaibigan ko. Hindi ako makapaniwala. Wala na si Gerald. At kaya siya nawala nang dahil sa kapabayaan ko. Kung mas maaga lang ako nakaramdam sa mga bagay-bagay, baka may nagawa pa ako at baka kasama pa rin namin siya ng anak niya. Sa ngayon, nasa pangangalaga ko na si Annie ng isang pinsan ni Gerald. Pero kapag may oras ako, ay dinadalaw at kinukumusta ko siya. Ito kasi ang pangako ko sa kaibigan ko, ang mabantayan at matutukan ng anak niya. Ito na lang ang katangi-tanging bagay na magagawa ko para sa kanya at isinusumpa kong hindi ko hahayaan na mapariwara at may mangyayaring masama sa anak niya. Sisiguraduhin kong hindi na ako sasablay pa dito at gagawin ko to para sa kaibigan ko. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kwento namin ni Gerald. Hanggang dito na lang muna. Romre.